Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tinatamnan niya ng mabuting pag-iisip, mabuting pandama, maliwalas na pag-iisip, mainam na pandama, ang lahat ng mga anak niya. Subalit hindi lahat ay nagtatamasa. Halina kayo, mga minamahal ko, tantuin ang tinuran ko, naway pagmitiin ang bawat isa sa inyong manahan ng Espiritu niya. Sa gayon, siyang magbibigay liwanag sa bawat nadidimlan ninyong pag-iisip. Sa bawat lumbay, siya ang kaaliwan. Sino nga ba ang hindi nalumbay? Sino nga ba ang hindi nagkasakit? Yan ay may tatanong mo bilang mga tao. Subalit, pawang katotohanan po, mga minamahal ko, walang taong hindi nalumbay o nalungkot baga. Walang taong hindi nagkasakit. Subalit, sino nga ba ang dapat asahan kung nanghihina ang kalooban? Kung nagbabahala ka sa buhay, nag-aalala ka baga sa iyong buhay? Tanging Ama lamang. Hindi po ba? Kaya nga mapakaganda ng password ni mahal na kapatid na Mami Beth at ng kanyang anak. Tama po ba yaon? Jesus, King of Mercy. Yan. Sapagkat tunay nga po ang Panginoong Jesucristo ay bukal ng habag, hari ng habag at awa. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya magtibay. Hindi ako Diyos, anak ano, at hindi nga ako makapagpapagaling. Subalit, ito lang ang binalik sa akin na isang senaryo na tagal na dahil wala pa po itong dambanang ito nung yung pasyente yun eh. Yung palang maliit na altar. May cancer sa atay, malaki ang tiyan, naninilaw na. Katulad mo rin anak, kaya lang magkaiba kayo ng case. Ibang cancer yung kanya at sa iyo. Subalit, meron nga bang imposible sa Ama? Na ang sabi nga nung pasyente na yon, binalik lang po sa akin ngayon at habang pinagmamasdan kita, yun ang pinatikita, no? Hindi hadlang ang wala kang salapi. Hindi hadlang ang wala kang panggastos. Kaya, kung nanghihina po, tumawag kayo sa Panginoon. Nabigyan kayo ng lakas, ng tapang, ng pagtitiwala. Totoong-totoo po yan. Sapagkat bilang Apo Kunching, bilang tao, dumaratal din po yung kumisan eh, parang pagkatao kami. O, mga alagad, huwag sabihing hindi. Subalit, nilalabanan lang po yaon dahil, bakit nalalabanan mo? Nang dahil pag dulog mo, dumaratal ang Espiritu, mangungusap sa'yo, na napakalakas na sasabihin niya sa'yo, bakit ka nababahala, anak? Sino ba ang kinikilala mo? Sino ba sinasamba mo? Sino ba ako para sa'yo? O, kung ang mga inaalala mo na yan ang naging daan para ikay subukan ko, hindi ka ba lalaban para makapasa ka? Mapakaliwanag po. Sabi ko po, ako po makalalaban dahil kilala ko po ang sarili ko. Paano po yung mga gusto kong lumaban na ayaw nila? Anak, wala na sa iyo ang pagkukulang, nasa kanila na. Kaya tumitibay po lalo ako. Buhay po ba ang Ama? Ibalik natin sa pasyente na yun. Ang sabi niya ay ito, Ama, ayoko magkasala sa iyo, ibalik mo ng buong buo sapagkat tayo akong gumawa ng istorya na magbabagaling samantalang wala akong galing. Ang sabi ng pasyente na yon, gusto po ng doktor, ako'y maoperahan. Pag hindi daw po ako naoperahan, mamamatay ako. Ang tinugon po ito, ang kagalingan mo ba'y operasyon? Paano kung pag sa pag-opera sa'yo ay kumatas ang atay mo, paano ka maliligtas?
So, hindi pa rin 100% maililigtas ang buhay mo, anak. Sapagkat, ang pagpapa-opera, maaaring maging matagumpay sa kalooban din ng Ama. Ikaw na rin ang nagsabi, wala kang salapi, wala kang pera. Katulong ka lang. O anong dapat mong gawin ngayon? Sabi po sa kanya. Kung mabubuhay ang may pera, mabubuhay din ang walang pera. Dahil ang bumubuhay sa may pera at walang pera, ay ako lang, sabi ng Ama. Kung kumakain ng mayaman, kakain din ng mahirap, sapagkat ang nagpapakain sa mayaman at mahirap ay ako rin, kung galing sa mabuti. Subalit, kung ang pagkain ng mayaman ang titingnan mo at ikaw ay hindi nakakakain ng gayon, hindi ka talaga mabubusog dahil naiinggit ka. Subalit, kung walang inggit ka, ang kinakain nilang bagoong na mahirap ay kinakain mong mahirap at ang kinakain ng mayaman ay iba't ibang putahe, kung paano nabusog ang tiyan nila, mabubusog din kayong mahirap. Kaya lamang matyaga at magbata ka doon sa kaya ninyo at kung ano nasa inyo, matutong magpasalamat kayo. Makontento baga? O mahirap ka wala kang kagalingang matatamo sapagkat wala kang pera. Yung ba ibig sabihin? Sulong manalig ka't magtiwala ka. Kapag gumaling ang mayaman, sa kalooban ko, mapapagaling ko rin ang mahirap. Sabi po ng Espiritu. At kung gagaling ang mahirap at di ko gustong pagalingin ang mayaman, gaano man karami sa lapi, hindi gagaling. Saan nagmumulang kagalingan? Sa Diyos po, O sulong magtiwala ka. Kung kaya mong gawin ito, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Si Cecilia ang patotoo po. Ang laki ng tiyan, mas malaki sa iyo, anak. Naninilaw ang balat, sapagkat cancer sa atay. Purihin ang Ama. Ito po binalik na maliwanag. Disyembre noon, simbang gabi, kami pinatungo dyan sa isang simbahan dyan sa parting Bulacan. Kung bakit dito po ako padaan dapat sa pintuan na yon, ba't doon ako dumaan sa pintuan na yon? At nandun yung pasyente na yon. Pasubali ko, haplusin mo ang tiyan niya. Ginanyan po, sulong anak. Kung hindi kalooban ngayon, di kayo magpapanagpo ni Apo Kunching mo. Ngunit at pasubali, kung kalooban man ngayon na natupad ito, at hindi mo pagtitiwalaan, walang mangyayaring maganda sa'yo. Subalit kung magtitiwala at mananalig ka, pagtiwalaan mong gagaling ka, purihin po ang Ama. Gumaling po yaon. Paano pong nalamang gumaling? Nagpunta siya dito. Ang sabi niya, hindi na siya ma-operahan at wala siyang pampaopera. Subalit nung check-upin siya, wala na daw ang bukol niya. Buhay ba ang Ama? At lumiit ang kanyang tiyan, nawala ang kanyang manas, nawala ang kanyang kulay na dilaw. Sa makatwid, sino po nagpagaling? Ang Diyos na nagbibigay kagalingan at yung pagtanggap niya, paniniwala niyang siya ay gagaling. Ikaw man halimbawang lingkod ka, at yung hindi lingkod ay mas matatag pa sa'yo sa pagtitiwala. Ikaw na naglilingkod, baka mas malamang pang gumaling yung hindi naglilingkod. Dahil sa pagtitiwala at pananampalataya. Tama po ba? Totoo po yan. Magalit po at matuwa kayo, tanggapin at hindi nyo, sabihin nyo mang niloloko at hindi kayo. Ay totoo po yaon. Sapagkat ang tao po ay sadyang gumagaling sa kanyang pagtitiwala at pananampalataya. Sa kanyang pananalig at sa kanyang buhay na pag-asa. Sapagkat ang Diyos Ama ang buhay niya. At nabubuhay naman ang pag-asa, nagtitiwala ka kung tunay na nagsusumamo ka, nagpapakababa ka, sumusuko ka. Kaya ito po ang dapat gawin. Magpakababa ka sa Diyos na bumubuhay, sumuko ka sa iyong mga kasalanan, magpakumbaba ka. Huwag mong ikahiya kung anong naging kasalanan mo. Aminin mo sa Kanya. Hindi mo naman kailangang ikwento pa kay Juan, kay Petro, kay Petra, kay kanito. Sa Kanya ka mismo manghingi ng tawad. Kung ano ang naging kasalanan mo baga. Kung ano yung lihim mong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Maaari mong sabihin sa Kanya lahat yun. Ngayon, kung hindi ka pa nasisiyahan at ganap na gusto mo may pagsabihan ka pa, huwag mo kukwento sa madaldal.
sa chismosa na walang makakaunawa sa iyo ginagawa mo at sinasabi mo, kundi doon sa alam mong may takot at may pagtitiwala sa Ama na itutulong sa iyo at sasabihin sa iyo yung mabuti. Palalakasin ang loob mo, hindi pahihinain. Patatapangin ka, bibigyan ka ng pag-asa, hindi doon sa tatakutin ka pa, para mag-alala ka, para mabahala ka, para sa pagdating ng oras na ikaw ay nag-iisa, litong-lito, gulong-gulo, kung ano-ano na ang iniisip mo. At yan po ang malakas makapagpahina. Subukan po ninyo. Mag-isip ka at kumain ka ng kumain. Dahil nag-iisip ka, hindi ka pa rin mapakali. Lalakas ka ba? Tandaan po ninyo, may lumapit nga. Ba't po naman kaya umiinom ako eka ng napakarami ko na pong nainom? Ba't hindi po eka ng blank, blank, blank? Hindi po bumababa ang aking kolesterol. Hindi po bumababa ang uric acid ko. Hindi rin po bumababa yung diabetes ko. Tiningnan ko lang po siya dahil ako walang magagawa. Wala akong sasagot sa kanya. Ang hindi niya alam, habang tinitingnan ko siya, nakikipagnig ako sa espiritu. Tinuran. Nasuri mo ba anak? Kung ikaw man eka umiinom ng gamot, ang isip mo na may litong-litot, gulong-gulo, galit, nagdaramdam, nagtatampo, paano bababa lahat yan eka? Natatakot. O sulong po, subukan po ninyo, no? Maging masaya po kayo. Subukan po ninyo. Paano po kami sasaya? May problema nga. Hindi nga po yung problema nyo makapagpapasaya, kundi ang Diyos, Ama. Kaya nga po sinabi niya, ako ang kaliwan nyo, ako ang kapayapaan nyo. Kaya sa oras ng kagipitan, ako'y daratal sa inyo at kikilalanin nyo ako at kilalanin ko kayo. Buhay po ba ang Ama? Alam nyo po, isang buhay patotoo ako sa inyo ngayon. Ba't pinagkwento ako? Na kapag tinamad ka, talagang walang malakas na espiritong dadatal sa'yo. Sa madaling salita po ay, sapagkat yung bisita na taga-Amerika, kasama naming nag-mission kahapon. So pagdating sige ka ako, matulog ka na kapatid at nang mapahinga ka, at bukas ay aalis kayo. So maaga po ako nagising, na nagbasa ng mga message sa cellphone, pero wala po ako sinagot, wala ako nasagot dahil yung akin pong sipon parang tubig na naman. Bakit po? Sapagkat kahapon napagod ako at pawis na pawis, wala po akong kasamang mag-isa lang ako sa bahay. Sabi ko, maliligo na ako ng hindi binantuan ng tubig na mainit. Ako po kasi, siyempre pag pagod ka, magpahinga ka ng konti at maligo ka maligamgam, malamig po yung tubig. Yun, naramdaman ko na po yung parang may tumutulog. Pero wala ako sisisihin dahil kasalanan ko yun. De sana, ako na lang mag-isa, nag-init ako ng tubig. Tanghali na po Sabi ko, maligo na lang ako. Pero habang naliligo ako, iba nararamdaman ko, ba't ba ako hindi naligo ng maligamgam? So, nag-alinlangan ako doon sa paliligo ko ng hindi na binantuan. Kung naligo lang ako na walang pag-aalinlangan na, kahit napagod ako, basta itong tubig na ito, hindi mo pababayaan Ama. Dahil nung nagtiwala po ako, nung nagpunta kami sa swimming pool, Panginoon, kahit gabi na, kahit ako ay nagbiyahe, nagtitiwala ako, paglubog ko dito, alisin mo lahat ito, masakit ko. Pag-ahon ko nga, wala. Dahil po kahapon, wala akong pananalig at pagtitiwalang naganap na ang sa isip ko, naku, baka ako maano ni Ria, malamigan ang pulmon ko, masipon ako. Ayun po, tingnan nyo po, nagsipon nga ako. Isang buhay pong patuto ako. So ngayon, dahil parang ganun ang nararamdaman ko, pag alis nitong bisita namin ay, kung sino-sino ang nakausap ko, may tumawag, may kung anong ginawa ko, parang nawala po ako sa pagtatala ng mensahe na kahit na kaunti lang. Minsan po kasi may sinasagot na minimisahihan kahit hindi nagpe-Facebook. Subalit mayroong sinasagot sa mga
nagbabahagi. Kanina po, wala ako sa kondisyon, tamad ako. Sabi ko, Panginoon, agawin mo ang katauhan ko. Ayaw ko pong magkasala sa'yo. Ayaw kong dayain ang kapwa ko na magmamagaling ako lalabas. Malakas ang espiritu ko. Pagkatapos ako naman po ganito, tinatamad. Payapain mo po ang isip ko. Ako'y patulugin mo. Mawala ang mga iniisip na ito na dinadatal sa akin para ako ay madaya. Alam niyo po, nakatulog ako. Aba, nung bumalikwas ako, Diyos ko po ako, 12:30 na pala. Tingnan niyo po. Pag pakikipagtotoo niyo, itapat. Hilingin mo sa Ama, payapain ka, ipapayapain ka. Ipagkagising ko po, ayon, iba na pakiramdam ko. Subalit, nanghingi ako ng tawad sapagkat parang wala akong nagampanan para sa Kanya. Subalit, pinagnilay niya ako. May nagawa ka na anak, di bagat hinarap mo yung kapatid mong lilisan na binisita nyo at pinadama mo ang pagmamahal ko. Na habang siya ay pinangungusapan at nang humalik sabi niya, kinuwento niya, Apo, ganito po ang nadama ko, ganito sa iyo. Ayaw ko po sabihin dahil sarili ko kinukwento niya Ang gusto ko, sa ibang magmula yun, hindi sa akin. Kung ipababatid niya po sa inyo, na gayon ang nadama niya at ganon ang nakita niya sa akin, ganon ang naamoy niya sa akin, siguro po, siya nang bahala, huwag ako. Sapagkat kung ikukwento ko po, baka sabihin niyo na pinagmamagaling ko ito para maniwala kayo sa akin. Yung totoo po, makikinig tuwan-tuwa. Subalit yung hindi pa, totoo ba kayon, ganito. Di nagkasala po kayo dahil sa kwento ko. Tama po ba? Sa madaling salita, kung magkukwento po tayo kung minsan, isipin natin yung baka magkasala yung kapwa natin. At kapag lagi tayong ganun sa ating kwento, magkakatakot po tayong malabis ng kwento. Tama baga? Tama po ba? At yun po ang dapat na manatili sa mga anak ng Ama. Sa madaling salita po, pinakita lang ng Ama sa akin, pinabatid lang sa akin ang espiritu niya, na kapag tinatamad kay wala ka talagang ganang maglingkod. Sa makatwid, katulad ko po, kung di ako nagkagana, hindi ako maglilingkod sa inyo. Kaya, yun po ang dahilan kapag ang mga hindi naglilingkod walang gana, hindi nga makapaglilingkod. Ako po ang buhay na patotoo na kung hindi ako magkakagana, hindi ako maglilingkod. Na kung hindi dadatal sa akin ang pangungusap, hindi na ako maglilingkod. Bakit po? Bakit naman natatakot ako hindi na maglingkod? Sapagkat wala na po akong ibang Diyos na pupuntahan. Dito na po ako nakagising sa katotohanan. Ilang taon akong nabuhay na 43 na hindi ko nadama ito. Katanga-tanga ko naman po pag pinalipas ko pa itong pagkakataon na ito. Ano po? Ano po ibig ko sabihin sa inyo? Kapag naramdaman nyo ang Panginoon, manahan po kayo sa Kanya. Mithin po ninyong huwag mawalay sa Kanya sapagkat napakabilis po ang pagkakawalay. Sa isang iglap mawawalay ka sa Kanya. Subalit napakahirap ang lumapit kang muli at madama siya. Totoo po. Paniwalaan at hindi nyo. Mas mabilis siya mawalay ka kaysa doon sa makadama ka. Panahon ang hahatol niya at ang Ama. Ang huhusga kung totoo sinabi ko sa inyo. Sapagkat kung manghihina po ang bawat isa, tunay na wala po. Wala talaga. Walang magbabatang maglingkod siya ganito. Kaya ano po ang nagiging paraan kapag pinanghihinaan ang loob ako na sa mga pinagdaraanan at mga talaga naman pong totoong wala pong pagkabula. Kapag nasa espiritu ka, talagang kilala mo yung kapwa mo. Damang-dama mo kung anong uri siyang pagkatao, kung paano siya nakikipagtotoo sa'yo at hindi. Binigyan ka ng talinong ganun, ngayon nababatid mo yung kapwa mo ganun, kung hindi mo lalabanan yun, mapapakitunguhan mo pa kaya? Mapapakisamahan nyo pa po ba kaya? Hindi na, ano po? Ngunit bakit nakakapakitungo ka at nakikisama ka pa? Sapagkat ang alam mo naman, ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos. At nang dahil ikaw ay lingkod, mamahalin mo rin sila dahil sa Kanya. Totoo po ba yan? Kaya naman po,
Yan din ang paraan para huwag kang mawalay sa kapwa mo na mahalin sila. At nawa po, matutunan nyo nga ang totoong pagmamahal, pagkilala at pagtanggap at pangunawa. Sapagkat, sabi ko nga po, kung babasahin ko itong Biblia, mahal na Ama, at pagkatapos ay uulatan mo ako ng mga kataga mo, at sa sarili ko hindi ko maisa sa buhay, nahihiya ako sa iyo. Kaya't yung kaya ko lang pong gawin, pakiusap ko lang po sa iyo. Yung kaya ko lamang tuparin at sundin, yun yung bigyan mo ng pahayag para sa kapwa ko. Sapagkat kung ako po'y magyayabang at magsasabi, hindi ko po kayang gawin, para ko na po sinabi, yung sarili ko, ipinalungi ko. Tama po ba? Kaya mga kapatid, napakasarap po ng may pagninilay. Pagnilayan nating lahat kung ano ang ating buhay, subalit pagnilayan po nating lahat kung paano tayo binuhay ng Panginoon, hindi dahil sa tayo ay tao lamang, wala tayong magagawang mabuti para sa Kanya. Kundi, tayo'y nilikha niya bilang tao, makagagawa po tayo ng mabuti kahit kanino. At tandaan po ninyo, kung mayroon kayong nagawa sa palagay ninyo, na wala kayong alam at hindi nyo kaalaman at hindi ninyo kagustuhang magkamalit magkasala kayo, ang Diyos pa rin po ang magtatawid sa inyo. At bakit naman po ito nasasabi? Marami ng beses, ilang taon na, marami ng pagkakataon ng kapwa mo ay sisiraan ka. Subalit sino ang nagtatawid sa iyo? Di ba't ang Panginoon mo rin? At yan po ang patotoong buhay ang Diyos. Mapapakilala niyang buhay na buhay siya. Mapapatotohanan niyang buhay na buhay siya. Kung pwede ko lamang pong ikwento lahat sa inyo at makakaunawa ang bawat isa, maaari pong ibahagi ko sa inyo yung kadakilaan ng Ama kung papaano po siya, makikita mong talagang buhay na buhay sa buhay mo. Yung bang pagkakataon na alam mong wala yan at kailangan mo naman, magugulat ka't dala ng kapwa mo. Hindi sa makatuwid po, talagang hindi mo man hiningi dahil alam ng Diyos na kailangan mo yan at nagpapakatotoo ka sa Kanya, binibigay niya. Naganap na po ba sa buhay niyo yon? Ako po mapagsisigawan kung sa doon ay nagaganap sa buhay ko. Madalas pong maganap sa buhay ko, kaya napapatotohanan kong buhay ang Diyos. Lalo nung sinabi niyang tumugot ako maganap buhay, at nung pinag-resign ko po ang kabiyak ng puso ko, nasabihin kong, Panginoon, huwag mo pong pahintulutang mapatid ang PC ko. Hindi ko po alam ba't yun ang dinulog ko. Sa dating buhay ko, hindi ko naman alam yung mapatid ang PC na yun. Sa makatwid, tinulungan ako ng Espiritong manalangin. At sa patnubay po ng Ama, talagang doon ko po nakita kung paano yung pagsuko mo, ibinigay naman niya yung totoong salita niya dahil nakipagtotoo ka sa Kanya. Kaya lamang po may mga taong gusto nila'y makipagtotoo ang Diyos, lahat ng sinabi ng Diyos ay magaganap sa Kanya. Ayaw naman niyang gawin totoo sarili niya. Ang gusto po ng Ama, maging totoo ka sa Kanya, sa isip, sa salita at sa gawa, gawin mong totoo, huwag yung sa salita lang. Paano niyo po makikita ang katapatan niya at katotohanan? Mahirap namang magmagaling sa inyo, sapagkat hindi niyo pa labis kilala at hindi niyo pa lubos kilala kung sinong nangungusap at paano kayo pangungusapan. Hindi po ba't magkakasala lamang yung hindi pa totoo? Subalit kung totoo ka at ito pagnilayan mo, tunay na magaganap sa buhay mo. Yaong, alam mo ang hirap, subalit napapagaan. Alam mo, hindi mo kaya, subalit nakakaya mo. Alam mo, wala ka, pero meron ka pala. Alam mo, may sakit ka, subalit bakit kaya mo? Bakit nararamdaman mo, malakas ka, malusog ka, malisigla ka? Bakit may laban ka? Dahil sa Diyos mo. Sapagkat nandyan siya, at kinikilala mo siya, tinatanggap mo siya, paano niyo po ito matatanggap kung hindi niyo po katulad ang aking damdamin? Paano niyo po mararamdaman ito kung hindi niyo po makuha yung damdamin ko? At paano niyo po paniniwalaan kung hindi niyo gagawin? Paano niyo masusubukan kung ayaw mong gawin? Subukan mo muna. Nagka-problema ka ba? Pagtiwalaan mo lubos ang lulutas niya.
Panaligan mong ganap ang tutubos sa'yo. Magtiwala kang ganap sa sasaklolo sa'yo. Kung ang kapwa mo'y walang magagawa, ang ama mo'y may magagawa sa'yo. At yun ang maliwanag. Pakatandaan ninyo. Kung tapat at totoo na ang pananalig at pananampalataya ninyo, ito magaganap sa inyo. Yung kung kailan hindi mo alam, bakit ganyan, bakit ganon, ang daming tanong mo, wala ka namang alam. Tutugunin ka. Doon mo makikita kung paano kumikilos ang Diyos na buhay sa'yo. Subalit kung sabi mo, nananalangin ka, panay naman ang dalangin ko, panay naman ang dulog ko, nakikipagtotoo naman ako, nababasa ng Ama ang puso mo. Nababasa ng Ama ang isip mo. Kaya hindi mo siya pwedeng dayain, hindi mo siya pwedeng linlangin. Hindi naman siya tulad ng tao. Bakit hindi maabot ito ng kapwa-tao? Bakit nga po? Sapagkat wala ang espiritu ng katotohanan at hindi tapat ang pagtanggap ng bawat hindi makatanggap. Subukan lamang po ninyo. Ikaw ba ay hindi na pinaniniwalaan ng kapwa mo? Subalit ikaw ay totoo at tapat sa ginagawa mo. Ang puso mo'y nababasa ng Ama, totoong-totoo ka. Ang isip niya'y nababasa niya, nakikipagtotoo ka. Kung hindi man maniwala ang iba sa iyo, at yung naniniwalang dati sa iyo, hindi na maniwala, may ibibigay sa iyo ang Ama na tunay na katotohanan ay tatanggapin nila sapagkat doon niya mababigay, may bibigay ang lahat ng dapat. At ito lang po ang pagtatapat ko sa inyo, na maliwanag na tirura ng Espiritu. Tandaan mo, anak, sa pakikipagtotoo mo at pakikipagtapatan mo sa akin, ako ang magbubukas ng pananaw ng kapwa mo. Ako ang magbubukas ng pag-iisip niya para makaunawa. Ako ang magbubukas ng kanyang pandinig para makarinig. Ako ang magbubukas ng pandama para mabuksan at madama ang katauhan mo'y ako ay nakikipagtotoo. Sa mga taong nakikipagtotoo rin sa aking espiritu. Di ko po kayo dinadaya at di ko kayo lolokohin. Kaya naman may mga taong noong una puspos ng Espiritu, ang lakas-lakas na Espiritu sa katauhan ni Apo Kunching. Sapagkat nakadama sila nun. Binuksan ng Ama upang magpatotoo, ako ang Espiritong sumakatauhan nitong taong ito. At ngayon pinadama ko kung sino ako sa katawan niya para magtiwala kang ako ang Espiritu Santo. Subalit, nang mapadama kita, nang magpakilala ko sa iyo, nang makilala mo ko, nang dumatalang pagsubok ko sa iyo upang subukan ko kung totoo ka sa akin, na iba na ang pananaw mo, na iba na pag-iisip mo, kung ano-ano nang pinag-iisip mo sa Kanya, pinaratang mo sa Kanya, ano ngayon ang palagay mo? Mas pipiliin ko ba ang nakikipagtotoo na itatapon ko sa hindi nakikipagtotoo na siyang iiwanan ko? Tingnan niyo po yan. Maaring ang balat ng inyong labi ay umarang hangganat yan sa labi nyo. Ano po ibig sabihin niyan? Kung ang balat ninyo ay maaaring bakbakin, kaya din pong bakbakin ng Amang lahat ng duming isip ninyo. Subalit ang kailangan lang, makipagtotoo kayo. Mga minamahal, tandaan po ninyo, may tanong ako sa inyo. Hindi ba't kung tunay mong mahal ang anak mo, kahit nagkasala siya, minamahal mo pa rin? Yun ang patutuong mahal mo talaga. Subalit yung kapwa mo tao, paano mo napapatutuhan ang mahal ka pa rin niya talaga? At mahal mo pa rin siya. Di ba pag nagkamali siya sa'yo? Pag nagkasala? Ngunit totoong hindi mo mahal, kaya hindi mo mapatawad at hindi mo matanggap. Tama po ba? Simple lang po. Napakasimple. Ang iyong anak kaya napapatawad mo. Ang iyong asawa kaya napapatawad mo. Ang iyong mga kapatid, kaya lahat ng mga kamalian nila itanggap mo pa rin. Totoong mahal mo sila. Subalit yung hindi mo kaano-ano, nung unay minahal mo dahil nagiginawang ka, may pakinabang ka sa Kanya, nakilala mo siya, nakilala mo ang Diyos. Subalit nung sa palagay mo nagkasala sa iyo na iba na ang pananaw mo, mahal mo pa rin ba siya? Sino po dinadaya ng tao? Ang tao ba na kapwa niya o mismo sarili niya? Mga mahal, pakatandaan ninyo.
Hindi lahat ng ginugusto ng tao ay kakamtin niya, subalit lahat ng gusto ng Ama ay kakamtin niya. Magagawa niya. Hindi lahat ng taong dumudulog ay totoo, ngunit hindi lahat ng hindi totoo ay hindi pagbibigyan. Mayroong hindi totoo pagbibigyan, may totoo hindi pagbibigyan. Bakit? Doon sa pagbibigyan para magpakilala siya, kung hindi mo pinaniniwalaan, ba't may nagawa ako sa iyo? Naway makilala mo na ako. Nung pinagbigyan siya, sa halip na kilalanin, kinilimitan. At yung nakakakilala, nasabi niya nakakakilala, nung may ginawa naman, na halimbawa ay may hinihingi, hindi na ibigay, nagtampo, o paano mo akong kilala, anak? Hindi ba dapat kung ako ay kilala mo, magbata ka hanggang makita mong ako ang magbibigay ng katotohanan ng pagpapalaya sa iyo? Mga minamahal, paano nga bang magpapang-abot ang makasanlibutan at makaspirito? Mahirap. Kaya, kung tatamarin ka at sasabihin mo, Panginoon, pwede po ba sa akin na lang tahanan ako magpapakabuti? Tandaan po ninyo, hindi nyo magagawa. Sapagkat, kung nung naglilingkod ka, puspos ka ng Espiritu, nararamdaman mo ang Panginoon mo, pagkatapos ay magkukwarto ka, mararamdaman mo ba siya? Tandaan po ninyo, hindi. Itaga nyo sa bato yan. Hinahamon ko kayong lahat. Hinahamon ko po kayong lahat. Kung sasabihin ninyo, kahit nasa tahanan kayo, isa lang po ang tanong ko sa inyo. Hindi ba kayong mga lingkod, kayong mga naglingkod, ang sabi nyo noon, dito nyo naramdaman. Kahit siyanda ko, hindi nyo naramdaman. Patotohanan ito. Sa makatwid, kapag wala ka dito, wala ka ng pandama. O, paano mo sasabihin? Na kahit nasaan ka, pandamay naroon pa rin. Pwede na mangyari, maaring mangyari, kung nakatutok ka pa rin sa mga aral at salita ng Ama. Subalit kung ang sasabihin mo ay manaka-naka ka na lamang magbasa, at kung magbasa kay wala ng pangunawang dinaratal sa iyo, si kunching man bilang tao, kung aalis ang espiritu ng pagpapahayag, hindi niya na maunawaan ito. Sa makatwid, ang nagpapahayag ay ang nagbibigay pag-uulat at ang nagbibigay pahayag. Paano sasabihin ng tao, magaling ako sa Biblia? Mga mahal, pakatandaan po ninyo, mahirap dayain ang sarili. Mahirap linlangin ang Ama. Habang nililinlang mo ang kanyang espiritu, ikaw ang mahihirapan. Habang dinadaya mo ang sarili mo, ikaw ang nahihirapan. Subalit, gawin mong totoo at makatotohanan sa espiritu ang sarili mo. Para mo nang sinabi, kaharap mo ang Diyos mo, kasama mo siya, sapagkat naroon siya sa buhay mo, at sa tuwinay, katipan mo, kaniig mo, nagpapalakas sa iyo, nagpapasigla sa iyo, nagbibigay buhay. Mga mahal, kung isipin ninyo, para kayo'y kay Constancia ay lumapit at dumami kayo, hindi. Pakatandaan ninyo, ang dakong ito at gawaing ito, iniba. Sapagkat, may tanong ako sa inyo. Kapag ang kapasidad ng isang bangka ay 20 ang laman, magsasakay ba ng 25? Hindi ba't lulubog sila? Yan ang katotohanan. Ang kapasidad ng dakong ito, kung sino makatotohanan matitira. Ang hindi ay lilisan, maniwala kayo sa hindi, magalit kahit matuwa. Kaya, kung si Apo Kunching ay hindi na rin totoo, hindi na rin ito mabubuksan. Isasarado na rin ang pintuan. Sapagkat wala na. Ano pa ang gagawin? Kaya ka maglilingkod para kumita? O, iba na rin ito, mga mahal ko. Kaya ibig sabihin,
Kung tapat ka sa puso mo, mararamdaman mo. Kung totoo ang isip mo, maunawaan mo. Subalit kung pagkatao, para lamang hangin pumapasok yan sa'yo. Ang salita, pumapasok sa kaliwa, lumalabas sa kanan, sapagkat hindi mo mahawakan at di mo ipunggos yan. Mga minamahal, aanhin mo ang malaking gawain kung sa laksang bilang ay walang katotohanan at makatotohanan. Subalit hindi bali na ang iilan kung tapat kailanman at ang Ama ang masisiyahan. Mga minamahal ko, magalak magpuri kayo kung ang puso nyo'y tapat at totoo. Huwag nyong ipag-alinlanganin ang gagawin ng Ama sa buhay nyo at itatawid niya kayo. Subalit, tinuran ko man ito, hindi ko sasabihin sa inyong hindi kayo mamamatay, sapagkat walang taong hindi mamamatay. Kaya, ito lang ang tuturan ko. Napagaling ka ba ngayon? Gumaling ka ba? Huwag kang umasang sa kagalingan mo, hindi ka na magkakasakit. Huwag kang umasa sa pagpapagaling sa iyo'y hindi ka na mamamatay. Sapagkat daratal din ang takda tulad ng mga ginamot sa panahon ng Kristo. Wala na sila sa ibabaw ng mundo. Patay na silang lahat. Maging ang inalis, ang pagkabingi, ang pagkabulag, ang pipi, at pingkaw, na binigyang talinghaga yaon upang gayon ay bigyan ng kahalagahan at kabuluhan. Ang bulag sa katotohanan ay nakakita, ang bingi sa katotohanan ay nakarinig, ang pingkaw ang kanyang buhay at walang pagkilala sa Ama ay nakalakad at nakahagbang ng diretsyo sapagkat kinilala niya tinanggap ang bubuhay sa kanya. Ang walang pandamay nakadama at ang makatotohanan ay nailigtas sila. Mga minamahal ko, mahirap, sadyang mahirap tanggapin at unawain ang isip niyo ito. Subalit hindi kayo ang mag-iisip at hindi kayo ang makakaunawa. Tanggapin nyo ang magbibigay pang unawa sa inyo. Tumanggap kayo sa hindi nyo nakikita. Yaon ay ang espiritu ng katotohanan na hindi ninyo makita, hindi nyo mahawakan sapagkat walang buto at laman. Subalit, matuturuan kayo, mababahaginan kayo, at mapapaligaya ang puso niyo. Sino bang tao ang gusto niyang nalulungkot, nalulumbay? Wala. Sino bagang tao ang gusto niyang naghihirap at mahirap? Wala. Sino bagang tao ang gusto niyang masaktan? Wala. Sa makatwid, mga minamahal ko, ang lahat ng hindi gusto ng tao kung minsan binibigay ng Ama upang makilala at magpakilala siya. Kaya't kung kikilalanin at tatanggapin siya, mabubuhay ka pa ba? At bubuhayin niya, may paraan siya. Subalit kung wala na, saan ka man dako dalhin, ano man ang kamtin mo, wala pa rin. Halina kayo mga mahal ko, ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't ang tumanggap sa kabila man ng kaabahan at karukhaan ng buhay, bakit hindi kinahihiya at bakit matapang na lumalaban? Hindi sa ganang katauhan niya ang naging matapang, kundi ang tinanggap niyang tumutupad at nagsasagbuhay sa kanyang katauhan. Iyaon ay ang di niya nakita, ngunit kinilala niya at nanahan sa kanya. Espiritu ng Ama, Espiritu ng Anak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't napakagandang basahin kung maunawaan itong sa mga salmo, sa awit. Ang wikay ito, Ikaw, O Yahweh, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong liningning. At hanggang sa langit,
laging pupurihin. Aawitan kang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga tao? Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong liningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid. At maging sa isda sa ilalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw Yahweh namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Napakabuti. Hindi mo ito masasabi kung hindi mo nararamdaman ang Diyos mo. Hindi mo siya mapupuri ng ganito kung hindi mo pa siya tuwirang nadarama. Kaya't ang mga nakapagpuri ng gayon ay nakasilay at nakapagpatotoo ng Diyos Amay buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya dakila ang Ama at ang karangalan ng tao ay kaiba sa karangalan niya. Ang dangal niya ay kaiba sa dangal ng tao. Kaya't hindi maaring ipantay ang dangal niya at karangalan sa tao. Ang karangalan ng Ama ay kadakilaan at kabutihan niya ay kabanalan. Subalit ang dangal at karangalan ng tao, matalino siya, mayaman siya, maganda siya, tinitingala siya, makapangyarihan siya. Yaon ay matatawag na karangalan, karangalang pangtao. Kaya iba ang karangalang pangtao sa pangkarangalang Ama. Alin ang gusto niyo po? Karangalang pangtao o kadakilaan ng Ama? Mga mahal, pakatandaan po ninyo, walang magmimithi ng mabuti kung mabuti ang puso niya pagkatapos masama ang isip niya. Tama ba ga? Kaya kailangan mabuti ang isip niya, pati ang puso niya ay mabuti rin. Kung hindi bubuti ang pag-iisip at ang puso naman ay mabuti, hindi pa rin magtatama. Buhay ba ang Ama? Kaya kailangan magpantay, sapagkat maglalaban ito. Gusto na ng puso mo, ang isip mo'y umaayaw. Gusto na ng puso mo, ang isip mo'y kumokontra. Yung baga, magtatama ba kayo? Kaya mga mahal, mapapalad, ang gusto ng isip niya ay manalig siyang tapat, ang gusto ng puso niya ay umibig siyang ganap. Buhay ba ang Ama? Kaya ang Diyos ay laganap ang gagawin at magagawa. Gawin mo ang tama, ang lahat ng mahirap para sa iyo, magaan niyang magagawa sa buhay mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Tama po ba ang salita ng Ama? Masaya po ba ang buhay sa Kanya? Paano po ba magaganap ang buhay ay maging maganda? Gawin po natin ang magtiwala. Alam niyo po, sabi ko nga po, Panginoon, kung sinasabi kong maniwala kayo at magtiwala, kung ako'y hindi maniniwala at magtitiwala, sa aking dinaranas na ito, abay ako'y matitibag na po ano. Tama po ba? Sapagkat kung minsan, mayroon kayong mga dalahin na kayo lang nakakalam at ang Diyos. Sapagkat ikwento nyo man sa kapwa nyo, hindi naman nila maintindihan, hindi ka naman nila tutulungan, may magagawa ba sila sa kwento nyo? Hindi po ba wala? At napakasarap nga po ng buhay nyo, problema nyo lang ay sarili ninyo at pamilya nyo. Eh, ang isang apo kunching, marami pong dinadala. Kaya sabi ko nga ay, naku, Panginoon, napakabuti mo talaga at napakabait ni Kristo. Hindi ko kaya yun. Alam niyo po, maamin ako sa Panginoon, hindi ko kaya ginawa niya. Kaya hindi ko siya pwedeng tularan. Hindi ko siya pwedeng tularan. Sapagkat isa lang ang Kristo. Kaya ang hinihiling ko, tulungan niya akong maging marapat na naging lingkod niya.
Sapagkat kapag binigay sa'yo at hindi mo naisip na ikakaya mo at kakayanin mo dahil sa Kanya, matitibag ka. Ngunit kapag ibinigay niya sa'yo at alam mong kakayanin mo ito at kaya niya, makakaya mo nga ito. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pinakamasarap na ang mamuhay ng payapa, marangal. Nakakatuwa nga po at nakakahirap naman sa kalooban kung minsan. Halimbawa, mamamahayag kayo kapwa, ang mamamahayag na kasama mo'y mayaman. Ikaw na mamamahayag mahirap. Paano mo maipapahayag yung kayamanan? Hindi kayo maman. Hindi po ba ang ihahayag mo yung kahirapan mo para sa mahihirap na kapwa mo? Subalit, kapag ang Espiritu ang dumatal at ang Espiritu ang nagtuturo sa iyo, pati ang ugali ng mayaman at gawa ng mayaman ay alam mo. Kaya yun ang malaking pagkakaiba ninyo. Buhay ba ang Ama? Subalit, hindi mo naman pwedeng siraan din ang kahit na sino. Para lamang ang kapwa mo ay ikaw ang kilalanin, ikaw ang tanggapin, ikaw ang maging kapuri-puri. Hindi pwede yun. Kung tapat at totoo kang lingkod, huwag ka rin maninira. Parehas lang ang laban. Gawin mo sa'yo, paybayaan mo yung kapwa mo. Tama po ba? O kung halimbawa, ang mangangaral na kapwa mo'y matalino, magaling, sa larangan ng sanlibutan, at ikaw ay hindi nag-aral, paano kayo magpapantay ng pangangaral? Subalit, kung ang mangangaral na katulad mo, ang karunungan niya ay pang tao lamang at pang lupa at pinag-aralan, at ikaw ay nasa totoong espiritu, isang araw malalamangan mo siya, sapagkat ang lamang mo, yung tuturo ng Diyos mo. Kaysa doon sa nagmamaang-maangan na nasa Diyos daw siya, pero ang gawa niya ay hindi totoo. Mga mahal, napakahirap po. Marami kang masasagasaan. Huwag na natin pakialaman yan. Ang pinakamahalaga, naniniwala ka ba sa Ama? Naniniwala ka ba sa Kristo? Pagtiwalaan mo may magagawa siya sa'yo. Yan ang ituturo sa dakong ito. Hindi yung si Pedro, si Juan, si Juan, sapagkat, kapag gano'n na ang ginagawa mo, nagmamagaling ka ng tao. Sapagkat may sinisiraan ka, mayroon ka naman pinabubuti. Di ibig sabihin, may tinatangi ka. Ang Diyos ay hindi gayon. Ang Diyos ay may pangkalahatan. Ang Diyos ay may para sa lahat. Kaya kung ikaw ay nasa katotohanan, ang gagawin mo, ang iaral mo yung totoo, ang ibigay mo yung tapat, at ang kalooban mo, gawin mo marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Pakatandaan ninyo naman. Ang nakikipagtotoo, maraming nanloloko. Subalit, ang mga nanloloko, ang Ama nakakita, ang Ama nakabatid, ang Ama gagawa ng kaparaanan kung paano iganti ang nakikipagtotoo. Subalit ang manloloko, ang Ama rin ang nakababatid, kaya siya rin ang gaganti sa kanyang manloloko. Buhay ba ang Ama? Ngayon, mga mahal, saan ka lulugar? Sa gumawa ka ng kalokohan, nagagantihan ka ng Ama, o ikaw na niloko, hindi bali na. Ang Ama pa rin, ang kapanalig mo at sandigan mo. Saan ka lalagay? Mamili po kayo ngayon. Mamili po kayo ngayon. Mamili kayo ngayon. Gawin yung kalokohan ang pananampalataya o gawin yung makatapatan at makatotohanan. Sapagkat ang Ama'y sa totoo, ang Ama'y katapatan. Mga mahal, ikaw ba'y may sakit? Labanan mo yan. Habang may lakas ka, hininga at pandama. Sabihin mo sa Ama mo, ako po ay walang kaalaman ng binuhay mo sa daigdig na ito. Subalit, nang umusad ang taon at ako'y nagkaisip, nagkamalay ako. Naganap sa buhay ko, ang ako'y naging ganito. Matagal na limutan kita, Ama, at di kita nadama, sapagkat akala ko si Jesucristo ay Panginoon ko, ngunit di ko alam kung anong gusto mo. At ngayon sinusuko ko kung anong kamalian ko noon, pagkukulang at kalabisan, ako'y patawarin mo. Sapagkat hindi pa kita lubos na kilala, magpakilala ka sa akin.
At sa pagpapakilala mo sa akin, pagtibayin mo po ako. At sa pagtitibay ko, batid ko at nababatid mo kung anong layon at pangarap ko. Sapagkat tanging ikaw ang Diyos ko. Amen. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya nga, ang tao mapang-uri, mapang-suri. May mga taong kitang-kita mo, halatang-halata mo, damang-dama mo ang pagtatangi. Pero hindi maamin, hindi masabi. Halimbawa, sabay-sabay kayo sa isang handaan. Dumating ang kapwa mo na tinatangi nila. Sigurado, mahahalata at mahahalata ang pag-aasikaso sa iyo. Tama po ba? Kaya ang ginagawa ng Ama sa dakong ito ay pantayin. Sapagkat ang gusto niya, yamang iisa kayo, pagpapare-parehasin niya ang pagtanggap sa inyo, ang pagmamahal sa inyo, at paglilingkod sa inyo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sulong magsuri din kayo. Sino ang mayaman tumagal dito? Meron baga? Yung mayamang-mayaman talaga. Meron baga? At yung may katamtaman ng buhay at maganda-ganda na may kataasan, may tumatagal ba dito? Sumay niyong kapayapaan. Huwag kayong magagalit. Nagtuturan lang ako ng totoo. Binigkas ko lang ang dapat. Sinambit ko lang ang dapat at marapat. Subalit, huwag kayong magkasala. Sinambit ko lang ang katotohanan. Ngunit at pasubali ko, huwag kayong maging duming isip. Bakit kaya? Bakit ganon? Ba't sinabi yon? Kung magsasabi ako sa inyo ng di totoo, anong palagay ninyo? Kung pinapalagay naman ninyong nakikipagtotoo ako, bakit nyo susuriin ang totoong sinabi ko? Kaya mas wiwikain kong totoo sapagkat nakikipagtotoo ako sa inyo. Ngayon kayo na rin ang magsuri. Sulong, mayroon di baga na mga nagtungo rito na ang pinag-aralan nila'y gayon at ganito na nagpailalim maliban ang naging lingkod. Kaya magalak ang mga naging lingkod na nagpakatotoo at nagpakababa. Sapagkat kung hindi nga kayo nakadamang totoo, hindi nyo rin magagawa ito. Kaya't yung hindi pa rin totoo, hindi pa rin may pagpapatuloy ang pagsuko nito. Sapagkat mananaig pa rin ang kanyang talino at pagkatao. Ano ngayon sa palagay nyo? Nakikipaglokohan sa inyo? Oh, mga mahal ko, sadyang ang kay hirap ituwid itong mundo at pinaparatangan ng taong walang kabatiran at kamalayan. Paano nga ba ang tao? Hindi bagat ang totoo ang marapat kilalanin at dapat ay tanggapin. Kung kilala ng tao ang Ama at totoong kilala ninyo ang sinasamba, anuman ang taglay nyo, puso ninyo'y mabuti pa rin kahit kanino. Subalit paano ang patotoong mabuti nga kayo? Nakikilala nyo ang katotohanan, tinatanggap nyo ang tama. Wala kayong tinatakwil, kundi lahat ay minamahal nyo. Wala man kayong magawa sa kapwa nyo at dahil hindi nyo gustong gawin, hindi na kayo magsasalitang mabuti gagawin. Subalit, hindi naman tinotoo. O aking Ama, panahon na ng mabatid nilang totoo. Subalit ilan nga ang tatanggap sa katapatang salita mo? Ang mahihirapan at pasasakitan nila'y tao, ang paratatangan at pagbibintangan. Subalit ikaw na rin ang saksi at ikaw ang nakarinig.
Kung hindi mo kaloob ay hindi mararapat, magaganap at matutupad. Kaya nga, ang para sa mahirap ay para sa mahirap. Ang para sa mayaman ay para sa mayaman. Ang para sa katamtaman ay para sa katamtaman. Subalit kapag ginusto mo ang mahirap ay maging mayaman, at ang mayaman ay maging mahirap, ay magagawa mo. Kapag ginusto mo ang isang masama ay mapapabuti mo, igagawin mo, sapagkat kaya mong gawin ito. Ngunit at pasubali, may pasubali ka nga. Kung totoo ang tao, lahat ay kaya kong gawin, kahit kanino. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Halaya karamahan, hacha karamahala, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, kung ano lang yung kakayahang ibinigay sa akin ng Panginoon, siya lang po ang aking kakayanin at makakaya sigurado. Ano? Subalit yung hindi. Kung ako man po, sa palagay nyo, ang gumugusto lang sa mga salitang yaon, ang Ama na lang po ang bahala. Ano po? Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal, maraming salamat sa dakilang Ama. Nawa ay patuloy niyang pag-alabi ng puso ko na maglingkod, at patuloy niyang pag-alabi ng isip ko na maging tapat, pati ang puso ko'y maging marapat. Bakit po? Aminin ko po sa inyo, kung minsan po, na binibigay ako sa pagkatao ko, parang gusto kong maawa sa sarili ko. Pero alam niyo po ba, pinipilit kong patayin yun at iwaksi. Dahil kapag naawa ako, ba't nga ba ako magsasakripisyo? Di kung wala mang gumusto sa akin na, at least di na ako naglilingkod, di ba? Pero, nakakatakot po Kayo hindi natatakot? Ang tanong nga po wala man kayong bayad, ba't kami nagbabata? Pero salamat sa inyo kahit wala kaming hawak na salapi, ang Diyos pa rin ang sa amin bumubuhay. At dito ko po napatotohanan ng Diyos ay kumakalinga sa akin, sa amin. Sapagkat buhay na patotoo po, wag naman po kayong masasaktan, Pero nagaganap po ito sa buhay ko Mabuti pa nga po yung hindi mo kaano-ano Mahal na mahal ka na talagang bukal sa puso mo, tsaka yung totoong malayo kahit kaano-ano mo yung nakakilala sa'yo sa bilang lingkod ka, mahirap mo naman po silang lokohin, linlangin, dahil ang Diyos ang niloko mo. Tama po ba? O kaya po, salamat sa mga tumatanggap. Lingkod ka ba? May tumanggap na kamag-anak sa'yo, pasalamat ka. Totoo yun. Nasa Biblia ang ginagawa mo. Dahil si Kristo, ilan lang din ang tumanggap, di ba? Kaya po kayo nagpupuri ako sa Panginoon at araw-araw binibigyan niya kaming paglilingkuran. Alam niyo po, hinihiling namin kayo. Panginoon, para po may paglingkuran kami at makatupad kami sa iyo, bigyan mo kami ng paglilingkuran. Hindi ko po sinasakop yung ibang alagad kung hinihiling niya Pero ako po hinihiling ko. Sapagkat
Hindi ko nga po alam hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo. Minsan, gusto kong maghanap buhay. Minsan, pag pumapasok na yun, Diyos ko, pag naghanap buhay kaya ako, pagpapalain mo, natatakot na po ako noon. O kaya, pag may nabilitaan ako, hanap buhay, nung magkasakit na matay, hindi man nakilala ang Diyos, ay, Diyos ko, ayoko ng ganon. Hindi po ba? Dapat po nagninilay tayo, di po ba? Kaya mapalad po yung mga pinagpala ng Panginoon, pagkatapos ay nakilala pa siya at nakipagtotoo sa Kanya. Hindi ba? Ang sarap ng buhay ng ganon. Kung ikaw na mahirap, nasisiyahan ka na, nagagalak ka, yung pa kayang mayayaman. Tama po ba? Kaya kayong mayayaman. Ay, nasan ba'y mayaman dito? Kayo'y magpakatibay sa pagyaman ninyo, huwag makakalimot sa Panginoon. Ano po? At yung mahihirap, wag naman kayong mahabag sa sarili nyo, tulad naming nagpipilit na huwag mahabag sa sarili. Buhay ba nga, ma? Sabi ko nga po, pag nakapaglingkod ang isang mahirap, makapaglilingkod ang mayaman. Dahil lala ng problema, di ba? Pera, sagana. Material, sagana. Ikaw na mahirap ay nakikibaka ka pa. Ano po? Pero ang tanong ito po, parehas ba kayo ng pandama? Parehas ba kayo ng kaligayahan? Ng isip at damdamin? Hindi rin po ano. Ang Ama lang ang nakababatid nun kung parehas kayo. Pero kayong mga totoo, sigurado parehas kayong nagagalak. Yung hindi totoo, pare-parehas na hindi natutuwa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, purihin, purihin, purihin. Naku. Oo nga po naman. Totoo po. Maraming salamat po sa iyo. Dakila ka, oh. Ay, naluka na kasi Apo Kunching. Sino kayang kausap niya? Di baling luka-luka sa pananaw ng tao. Sa Ama, totoo ka. Buhay ba ang Ama? Ay, opo. Walang kasinungalingan ang sinabi mo, totoo po. Sabi ng iba, eka, daydreaming lang yan. Mga kapatid, night dreaming lang eka yan. Tandaan po ninyo, wala na bang ibang kahatulan at hahatol sa ating lahat maliban ang isang Diyos Masarap na po yung paghinatulan kay yung matutuwa ka kaysa dun sa magdurusa ka. Magandang maga po sa pahapong ito. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kung bilang isang Apo Kunching, lahat ng paanyaya sa akin sinusunod ko at sasama ako. Hindi na po ako maubusan ng pagkakainan Hindi na rin po ako maubusan ng pamamasyalan At hindi na rin po ako maubusan ng makakasama Ang tanong, susuriin mo muna kung totoo yung pag-anyaya sa'yo, no? Susuriin mo rin muna kung totoo yung pagbibigay sa'yo, no? Susuriin mo rin muna kung totoo yung pakikisama sa'yo, no? Tama po ba? At nasuri mo mang totoo lahat sila, hindi pwedeng lahat araw-araw ay pasyal ka. Buhay ba nga, ma? Pero ang tao po, pag nagbilang tao ka, anong gusto mo? Mamasyal. Purihin mo ang anak at ama-anak. Ano? Sapagkat nakamit nyo yan dahil sa katapatan ng pagdulog ng kapatid mo at ng magulang mo at pati kayo nakipagtotoo rin. Natupad yung may 1, 2, 3 na higit pa pang-4 ako na nagtiwala sa Ama, tinanggap mo yung kahilingan mo. Buhay ba nga, ma? Kaya patuloy mong pagtiwalaan na maganda ang magiging buhay mo. Tandaan mo, mas maganda ang hinahamak kaysa sa pinararangalan ng kapwa.
Sapagkat ang hinahamak, ang ama nakakakita. Ang ama nakababatid. Kung paghamak sa iyo, totoo ka, hindi baling hamakin ka, matutuwa ka pa rin sa bandang huli. Subalit kapag hinahamak ka, totoo yung sinasabi, at saka pinaparatang, at saka yung ginagawa mo, aba, hindi ka liligaya, sabi ng ama. Wika ng ama. Totoo po yan. Kaya, pag hinahamak ka, anong dapat mong gawin? Matuwa ka. Kung totoo ginagawa mo. Pag hindi totoo, anong dapat gawin? Magbago ka. Tama po ba? Kaya dalawa lamang pong bagay. Pag hinahamak ka dahil sa ginagawa mong katangahan, aminin mong tanga ka. Kung talagang tanga ka at wala ka nagagawa, pagkatapos ay magpakababa ka. Subalit, kung sa kabila ng ginagawa mo kabutihan ng nanaw sa iyo'y masama ka, tinahamak ka, sumulong ka pa rin. Ang ama ang kakampi mo. Tama baga? Totoo po ito sa inyong lahat. Totoo po. Kaya ako po nasabi yan. O sige po, araw-araw. Mula sa unang araw hanggang yung ng taon at hanggang ngayon sa panahon na ito, itong gawain ito. Ang dami na pong naging pasyente rito na kung saan-saan, sa Makati, etc., 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 may mga doktor, specialist cancer, etc., etc., etc. Hindi ko nasasabihin kung sino pa sila at saan silang ospital. Pero, ang tanong po, siyempre, naganap sila sa'yo. Pero, nakilala ba yun? Nasa sa'yo. Tinanggap ka ba? Pero ikaw, halimbawa, katulad ko, dahil alam ko doktor ito, magtitiwala ako sa kanya, di ba? Magtitiwala ako sa kanya, di ba? Pagagamot ako sa kanya, di ba? O ganun lang man po yan. Ganun lang kasimple yan. Kapag nagtitiwala ka, babalik ka sigurado dahil naniniwala ka. Kapag hindi, hindi na. Wag po kayo magsisinungaling. Totoo po ba yung sinabi ko? Sa Makatwid, kaya kayo balik-balik, naniniwala kayo at naghahanap kayo. Pag hindi na rin kayo naniniwala, hindi na rin kayo babalik. Matatakot po ba ako kung hindi na kayo babalik? Hindi pa rin po. Sapagkat ang paniniwalaan ko lang yung tunay na nagtiwala sa akin. Buhay ba ang ama? Subalit, napakasaya po, di po ba? Napakaligaya kung totoo yung mga nagsasabing, Diyos ko, tama ko, Panginoon ko, Diyos ko, nakilala totoo nila ang Diyos. Iyan po ang tanong ko sa Panginoon eh. Panginoon, ba't ganun? Sabi nila, kilala ka. Ba't yung sinasabi mo sa dakong ito, hindi nila makilala? Sabi nila, nararamdaman ka. Bakit namimintas sila sa ginagawa ng kapwa nila? Totoo naman. Sige po, baliw po ba ako? Sige po, baliw po ba kami? Ba't ginagawa nila kaming baliw? Anak, magalak ka. Magpuri ka. Sapagkat naganap yan sa akin. Kung alang-alang sa akin at nang dahil sa akin naganap ito sa iyo, magpasalamat ka. Sapagkat kung hindi ka naglingkod sa akin, hindi mo daranasan yan. Kaya, makikinig ka ba, anak? Magdarandam ka ba, anak? Magtatampo ka ba, anak? Kayo po, magtatampo po ba kayo? Magdaramdam po ba kayo? Yan. Pag kilala mo ang Panginoon, hinahamak ka man ng kapwa mo, pinagtatawanan ka, anong gagawin mo? Masaya ka pa rin. Subalit pag hindi, anong gagawin mo? Yan. Salamat naman sa mga guro, sa mga teacher na naniniwala. Kaya naman nagsigaling kayo, naniwala kayo. Pero dahil hindi kayo naniniwala, abay hindi ka nga gagaling. Pero nung una, hindi rin kayo naniniwala, ano? May pasubali pa. Talagang ganon. Sa una, hindi ka maniniwala. Ako rin naman po eh. Nagtatapat ako sa inyo. Sa una rin, hindi ako naniniwala sa nag-aatas sa akin eh. Sinuri ko munang mabuti. Bakit po? Abay, mahirap po yung basta-basta tatanggap ka ng paglilingkod, hindi mo namang kilala yung pinaglilingkuran mo. Paano kung maglilingkod ako, nagpapakahirap ako, pagkatapos pala nabubulid ako sa impyerno? Yung naglilingkod pala sa akin at pinaglilingkuran ko, hindi pala ang Diyos.
at Diyos pala ng kamalian, o sinunilin lang ko po't dinaya ko, sarili ko. Kaya nung una po, nagtanong din ako. Kaya ngayon, nung nakilala ko siya, tinanggap ko siya, at pinaglingkuran ko, nagtanong naman ako ngayon. Panginoon, sino po ba pinaglilingkuran nila, ba't hindi nila ako matanggap? Aba anak, balikan mo ang istorya ko. Sino ba ang hindi tumanggap sa akin? Magandang maga po. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, totoo yung naunawa ng Biblia, matatanggap niyo po yung mga sinabi ko. Ngunit kung hindi pa po bukal ang puso ninyo, magagalit po kayo. Pag nagalit naman po kayo sa akin, sasabihin ko lang, I'm sorry, my love, kung nagalit ka sa akin, wala akong kamalayan sa iyong pagdaramdam, ama lang ang sa aking pananaligan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung ako ay magkakasala sa inyo, hindi na ako gaganap at tutupad. Kung kasalanan ko lamang din naman ang gagawin ko, hindi na ako magpapakasakit pa sa inyo araw-araw na tulad nito. Kaya't salamat sa mga nagagalit, salamat sa mga natutuwa, salamat sa mga tumanggap at hindi tumanggap. Ang mahalaga'y Ama, ang sakit tatanggap. Aba, marunong pala akong umawit, ano? Salamat sa Panginoon, pinaawit niya ako. Huwag po kayong magkaroon ng duming isip, wala akong pinatatamaan. Totoo lang naman po sinabi ng Panginoon, ano? Mamaya po malalaman ko kung ano sinabi niya. Pakikinggan ko po yan. Sapagkat ako hindi magkakatang isip, ako hindi gagawa ng istorya. Tandaan po ninyo, sino nga ba ang sa dakong ito ay naglingkod na mayaman? Meron ba? Pag meron po, sampalin niyo ako. Meron po ba? Meron na po ba? Meron po na nga nagtutungo pero hindi pa po naglingkod. Sabi po niya sa akin kung sinungaling po ako, sige po, halip po kayo. Sampalin niyo po ako. Kaya lamang po, dahil hindi, ibabalik sa iyo mamaya yung sampal mo. Mas matindi. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Sulong po. May naglingkod po ba dito na nagtagal sa mga hindi nakadama, nakaligaya ng puso? Meron po ba? Wala rin po. Sabi po. Kaya, alam niyo po, kung hindi lang ako natatakot sa Panginoon, hindi na po ako maglilingkod kasi po, araw-araw nangungusap ang Espiritu ng katotohanan Para naman po mga bingi. Kayo po ba pag nagturo at walang nakikinig sa inyo, gusto nyo? Po. Pero alam nyo po, hindi pwedeng manaig ang pagkatao. Gusto nyo po ba manaig ang pagkatao nyo? Hindi po. Kaya po, bilang tao po, ako nang po sa inyo, ano po? At hindi rin ako magpapamano sa inyo pag pagkatao. Ba't naman po pagmamanuhin ko kayo? Ikaw, pagmamanuhin ba kita? Oo, bata ka sa akin. Ikaw, hindi, matanda ka. Bakit gusto mo namang masyado kang igalang ng kapwa mo? Sino ka ba? Tama po ba? Sino ka ba? Tao ka lang Huwag mong iparangal ang sarili mo at higitan mo ang Diyos. Hindi po ba? Bakit
Sa totoo lang po, pag, halimbawa po, magmamano kayo, no? Ba't inaagaw po? At ginaganyan kayo? Hindi naman po kayo dapat magmano dito Kayo ang dapat bendisyonan ito. Dahil kung tao magmamano kayo, ay nung makakaptan nyo. Ang pagmamano po sa tao yan. Subalit ang pagbebendisyon sa Espiritu. Buhay pang Diyos. Buhay bang Diyos. Tama po ba? Kaya pakiusap ko po sa inyo, pag halimbawa, binibless na kayong ganyan, wag na ninyong kinukuha yung kamay at nagmamano pa kayo sa tao yon. Wag po kayong magmano sa kuntsing. Sana po maunawaan nyo. Nawa po'y maunawaan nyo. Pag kayo'y nagmamano, di po ba, sige, ginaganyan, kukunin pa yung kamay at magmamano pa, wag na po. Sapat na yon. Sapagkat kung bilang tao, wag na kayong magmano at hindi kayo pagmamanuhin. Sapagkat matanda kayo. Ngunit kung ang kinakailangan nyo ay ang Espiritu, iginawad na sa inyo, sapat na yon. Tama po ba? Lalo na kung tsahin ka ni Kunching. Pagkatapos magmamano ka sa kanya, abay talagang hindi tama. Tama baga? Sana, sabi ng tao, nawa, maunawaan nyo. Totoo po ba sinasabi o hindi? Sige po, may tatanong din sa inyo. Hindi ba, mula sa unang araw ng paglilingkod ni Apo Kunching, maraming umayaw, maraming gumusto. Bakit po ang tanong? Nang ito ay magawa ng dambanang ito, may pupunta rito, magsusuri. May mamimintas, aalis. Nawala na po bang laman ito? Mula nung may mga namimintas at aalis, nawala na po ba ng laman? Sino po nagpapadatal? Sino po ang nagbibigay ng laman? Sino po? Pag-aralan po ninyo yan. Pagnilayan po ninyo yan. Sino ang nagbibigay ng laman? Kayo po ba? Si Kunching po ba? Mga lagad po ba? Sa Makatwid? Ikaw, kayo, nagpunta ba kayo dito dahil kay Kunching? Yun ang totoo niyan. Nagtutungo kayo rito, hindi para sa tao. Sa Makatwid, tanggapin nyo yung gagawin ng amang hindi nyo nakikita. Maniwala kayo sa kanyang hindi nyo nakikita para nang sa gayon may magawa siya sa inyo. Buhay ba nga, ma? Mga minamahal, may titira ba sa dormitoryo kung kay Kunching magbabantay? Ba't babantayan si Kunching? May maglilinis ba ng dormitoryo kung ito ay kay Kunching? May magsasabi, saan ka pupunta? Doon ka sa simbahan ni Apo Kunching. Walang simbahan si Apo Kunching. Doon ka sa dambana ni Apo Kunching sa Kapatiran Divine Mercy. Walang dambana si Apo Kunching. Ito'y dambana ng Espiritu. Ito'y gawain ng Ama. Walang may-ari nito. Ito'y pag-aari ninyong lahat. Pag-aari ng kahit na sino ang gustong tumungo rito na binigay at karapatan ng Ama. Kaya naman hindi sinasabi ni Kunching, hoy, sa akin yan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Magnilay kayo at magbulay. Ngayon, suriin ninyo ang katotohanan at pakinggan nyo ang katapatan ng puso ninyo. Ang lahat ng ginawa ng mga tao sa dakong ito, ang mga hinandog ng kapwa-tao nyo sa dakong ito, hindi kay Kunching hinandog at hindi sa tao binigay, kundi sa kaparaanan ng nagbigay at nagbahagi sa kanilang katauhan. Mga biyaya at pagpapala nilang binahagi, yaon din ang binahaginan kung saan nagmula ang kanilang pagpapala. Pawang katotohanan, mga mahal, kaya't kung titigibin ang kagalak at kasiyahan ng inyong mga puso, at kayo'y totoo at tapat, pagtiwalaan niyong ganap at maniwala kayong ganap, kung ano ang ginawa ninyong higit na mabuti pa rin ang igaganti. Sa Makatwid,
Sinong gumawa ng mabuti na hindi gagantihan ng kabutihan? Sinong naghandog ng kabutihan sa kapwa niyang hindi gagantihan? Sinong nagmahal na hindi mamahalin? Sino, mga mahal ko, ang tapat na hindi magiging marapat? At sino ang totoo na hindi magiging ganap? Ang may pandinigay nakarinig. Tunay ngang mahirap ituwid ang sanlibutan. Tunay ngang makipagtotoo ang tao'y hindi, sapagkat ang makikipagtotoo lamang ang ganap, ang nakadama, ang nakakilala, ang may takot, at gumagawa ng mabuti. Subalit kung manakanaka sa isip at damdamin mo'y hindi mabuti, at kung minsan ay mabuti, paano mananaig ang higit na mabuti kung nagtatalo silang dalawa para sa sarili mo bilang tao? Mga mahal, sumainyong kapayapaan. Pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't ang katotohanan, ang lahat ng dako ay dakong sasabihin at masasabing dako. Subalit sa lahat ng dako may kaukulan at may karapatan. Lamang ang bawat karapatan at kaukulan marapat sa kabutihan at mabuti pawa ang gagawin. Sa gayon, saan man dako mararamdaman nyo, may Diyos kayong totoo. Saan man sulok ng daigdig na ito'y totoong-totoo ang Ama, at sa puso nyo'y namnamin at damhin, buhay na buhay siya sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa mangga. Masarap ang manggang yan. Tadtarin mo, lagyan mo ng kamatis at bagoong. Ulam, ano? Pero pagka halimbawa sinabi mo, baka sumakit ang tiyan ko, ay wag mo nang kainin. Kailangan pag may kakainin ka, ano po, pinalimbawa ko kanina sa sarili ko, naku, baka kaya ako malamig ka. O, ede yan, sinipon. Pero nananalig din po ako ngayon, na anuman ito si Porito, ang Diyos pa rin magpapagaling sa akin. Eh, yun ang pananaligan ko, kaya gagaling ako. Boy bang Ama? Kaya sa inyo po lahat, ano po ang pinakamatibay? Pananampalataya. Tulad mo, halimbawa, hindi ka nananalig na pag naglingkod ka, magiging maligaya ka. Naglilingkod ka, napipilitan ka, hindi ka liligaya. Ngayon, sa paglilingkod mo, nananalig ka, ang Diyos Ama ang magbibigay sa iyo ng kalayaan, kagalakan, kasiyahan, pagkatighaw, pagliligtas sa lahat ng sandali. Abay, magaganap yun. Tama po ba? Kaya sa inyong lahat, sino dapat parangalan, dakilain, papurihan, tanggapin, kilalanin, sambahin? Diyos Ama lamang. Diyos Anak, nagpakilala sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka nika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang
sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam niyo po, kung ang mga ginamot lamang mula sa simula ay sipon, lagnat, pilay, nako, di na po ako magaganito, albularya ako, di na. Subalit, napatotohanan ng Ama, buhay siya, di paglingkuran mo siya. Kung di niya pinatotohanan, buhay siya, abay, hindi na po kayo paparito. Sasarado na lang natin ito. Tama po ba? Hindi ko pang ihinayangang isarado ito kung wala ng kwenta. Di po ba? Subalit, paano mo isasarado ang kagustuhan ng Ama at biyaya niya? Buhay ba ang Ama? Kaya, habang gusto niya at may kagustuhan siya at makipagtotoo ka, gawin mo ang tama at marapat, hindi ka niya mababayaan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, kayo nahahabag sa sarili nyo. Masaya ba kayo? Masaya kayo? Kahit ganyan ang buhay, masaya kayo? Naku, salamat naman at masaya kayo. Sabi ko nga po kanina sa mga alagad sa adoration, pag nakikita ko kayong masaya, masaya ako. Nag-aalab ang puso ko, lalong sumisigla, lalong lumalakas na gusto kong araw-araw ay maging dapat ako. Pag nakikita ko kayong parang gagambang tulog, sabi ko, parang gusto ko na ring matulog. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Pero, hindi po. Bakit naman ako makikitulog-tulog kung natutulog sila, di ako gigising, ano? Dahil pag pare-pares mo kaming natulog, baka puro sapot pag-gising namin. Aba, wala na pala ako sapot din, kinuha na ng masipag na kumukuha. Ano po ba ibig sabihin nun? Bahala na kayo. Pamigay nyo nga ito, mga mababait. Pag pinukol po natin, baka mabukulan sila. Kaya pamigay nyo na, parang awa nyo na, mga mababait. Walang tumatayo, wala pong mabait. Ayan. Mabait si Caps. May tanong po ako sa inyo. Paano nga ba talaga pag may diabetes ka, hindi ka na pwedeng kumain ng matamis? Ha? Paano pa? Paano pa? Paano ka pang sasayan yan? Paano ka pang liligaya? Paano ka pa? Kung matakaw ka, di wala nang kakainin. Ano po? Pwede po. Kaya lang, wag nga lamon. Tikim lang. Ano? Gusto mo yung chocolate, 4 na chocolate inubos mo. Tama na yung kapiranggot. Kakain ka, no? O pagka halimbawa gusto mo yung mangga, naku, habang nakikita mo yung mangga, sige ka na sige. Tama na isang pisngi. At kailangan masaya. Masaya ka. Hindi yung kumakain ka, Diyos ko, may diabetes ako, pero ang sarap nito, kakain pa rin ako. Tapos galit ka, nako! Wag kang umasang hindi tataas ang diabetes mo, sigurado tumaas. Bakit?
Kinakain mo, kinokontra mo naman. Buhay ba ang Ama? Sabi ko, Panginoon, salamat po sa bahagi mong ito. Napakamaraming salamat. Salamat po talaga. Napakaraming salamat. Bakit po? Dati po kasi hindi ko na pagninilayan lahat yan eh. Ngayon ay ang natatanong ko, alam nyo ba kung ano? Panginoon, bakit po ba nung unang panahon, wala namang ganito, walang ganoon, walang ganyan, ba't po walang mga ganitong namamatay? Matatanda sa una, teka nga. Hindi po ba nung unang panahon ng ulam patis, toyo, sabaw ng tubig at asin? Dinanas niya yon. Alam ko yon. Ba't di ka nagkasakit sa bato? Ba't hanggang ngayong buhay ka? Nakakahiya naman sa Diyos, dati ka pa namatay ito, yung kinakain mo noon. Ba't di ka nagka-diabetes? Ba't di ka nagkasakit sa bato? Nakakalungkot po, Ba't di ka nagkasakit sa bato noon? Ano po ba ibig ko sabihin? Bakit ngayon? Huwag kang kakain ng patis, huwag kang kakain ng bagong, huwag kang kakain ng toyo. Bakit may diabetes? Bakit may sakit sa bato? Sagutin niyo po ngayon ako. Sige nga po, pakisagot niyo, napakahirap unawain kayo po ba? Salamat po at naunawaan nyo. Ang totoo niya ng kasalanan. Dapat mawala kasalanan. Paano mawawala? Teka po, meron pa. Noong unang panahon, pupunta sa bukid. Pag walang baong tubig, sasalok sa ilog. Ba't ngayon mineral water? Bakit ang dami sakit sa bato? Batugan. Buhay ba ang Ama? Ang mahal. Isang pagtatanong at paglilinaw lang po na ito po ang tinatanong sa akin, nahihirapan ang kalooban ko kung hindi ko kayo sasabihan ito. Ako po nahihirapan. Kaya magalit at matuwa po kayo, salamat, maluluwagan na ako. Magalit po't matuwa kayo, maluluwagan na ako. Kaya ano ba kung magalit kayo? Nasunod ko naman ang tanong. Pwede ibig sabihin, hindi sa pagkain ang sakit. Maliwanag ang tanong. Sausawan suka, ulam suka, toyo, patis, asin, tubig. Bakit hanggang ngayon wala ka sakit sa bato? Ikaw, dinanas mo rin yun alam ko. Hindi ko lalapitan yung hindi nag-ulam, At baka mapahiya ako. Sa makatwid, bakit ngayon buhay pa rin kayo? Ba't nga wala ka sakit sa bato? Yun ang ibig sabihin. Ba't ngayon ang mga bata, ang pinaulam ay huwag kang kumain ng maalat. Ano pinaulam ngayon? Bakit ka bata? Ano sakit kanyan? Ito, tawagin natin. Tumayo ka, anak. Hindi ka nagulam ng patis, Hindi ka nagulam ng toyo, Hindi ka nagbahog ng tubig at asin, alam ko. Ba't may sakit ka ngayon? Saan po ngayon nagmumula ang sakit? Saan? Nang unang panahon, anak ng anak ang tao, anak ng anak ng anak. Ba't walang cesarean? Nanganak. Ba't nanganak? Ba't nanganak kayo? Ba't nanganak ka? Kahit nahirap ka na, kumuha kayo ng baoy, lagan nyo sa ilalim, paputukin nyo. Nanganak na yung bata. Bakit nanganak ka? Mabuting sagot yan, kalooban ng Diyos. Ngayon, naku,
Hindi pwedeng manganak ng normal. Baka ka mamatay, nakapalupot ang pusod. Bakit may pinanganganak noon, palupot ang pusod? Di po ba? Bakit nabuhay? Sino po bumuhay? Mga anak na minamahal, magnilay kayo't magbulay. Pag nilayan ninyo, sa gulang ba ang karamdaman? Hindi. O, sulong. Ilang taong ka? 28. Ilang taong ka? Bakit pares ang sakit nyo? Sa edad ba yan? Pares kayo may manas, pero magkaiba ang dahilan. Ano? Tao. Kung si Kunching lang, hindi kayo tatanungin ng ganito. Sapagkat walang kalam at karunungan. Ano ngayon sa palagay nyo? Sinong bumubuhay sa inyo? Sino nagpapagaling? Kailan ninyo mawawawa ng tinuturan ko? Kailan ninyo matatanggap ito? Bakit lahat ng mabuting tinuturan ko'y pinasasama ng mabulok ang isip? Ang di makaunawa. Sulong. Ang mga nagmamagaling ngayon noon ay mahirap lamang. Ang mga nagmagaling noon ay naging mahirap ngayon. Ano ngayon ang sasabihin ninyo? Na walang pagbabago ang buhay. Katotohanan ang tinuturan ko. Nasaan ang buhay? Sino ang buhay? Ano kayo? At sinong bumubuhay? Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Ay, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Noon, panahon daw na yon, pag lumusong ka sa bukid, yung balong pwede mong inuman. Ngayon, pag ininuman mo, pag layo-layo mo doon, kumukulo ang tiyan mo. Bakit? May tanong pa rin po. Gaano kasigurado na yung mga nililinis na inumin at yung mga umiinom ng malinis na inumin, na malinis ang inumin, ay hindi magkakasakit? Subalit, nasa sa inyo po kung anong gusto nyo inumin. Kaya lang, ang lagukin nyo ay ang karunungan ng Diyos. Ang tanggapin nyo ay kalinisan niya at pagtiwalaan nyo siya upang sa gayon, ano man ang iniinom ninyo, ano man ang kinakain nyo, siya pa rin ang buhay nyo. Hindi ako maninira sapagkat napakatalino ng Ama. Nakatuklas ng mineral water. Wala siyang pera sa dati, kumita at nagkaroon ng pera. Ang pagkakaiba lang, nung wala siyang pera na hindi niya nakikilala ang Ama, nang magkapera lalo pa niyang hindi nakilala. Ano ngayon ang palagay niyo? Sa perang pagkilala? Sa kahirapan ng pagkilala? Hindi. Sa pakikipagtotoo sa bawat tao. Kung nakakadama ka, magagawa mo maging totoo. Kung hindi ka nakakadama, hindi ka makikipagtotoo. Sapagkat hindi mo kilala ang tinatawagan mo. Ngunit kung nararamdaman mo, makikipagtotoo ka. Sumainyo kapayapaan, pagharian kayo. Pawang katotohanan ang tinuturan ko. Ikaw man bilang tao, paano mong pagtitiwala ng hindi mo kilala? Papasok man sa iyong pintuan, itataboy mo, sapagkat hindi mo siya kilala. Ngunit kung kilala mo, hindi ba papapasukin mo? Gayon din ang tinatawagan nyo. Kung totoong kilala nyo, mananahan sa puso nyo. At kung tinanggap nyo, madarama ninyo. Kaya't kayong lahat magtitiwalang totoo. Sumainyo ang kapayapaan,
pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, pawang katotohanan ang tinuran mo. Mula sa simula ng daigdig na ito, lumingap ka't nagmahal na sa tao. Lahat ng paraan mo para sa kanilang makabubuti ginagawa mo. Lahat ng dulot mo'y ikasisi at ikaliligaya, subalit hindi mo kaloob ang malumbay sila. Ni hindi mo rin kaloob ang mamatay silang walang laban at pag-asa, kundi ang nais mo'y maging pag-asa kanila at ang buhay nila ay ilagak sa iyo. Subalit, paano nga magaganap ito kung di nila kikilalanin ang gawat salita mo at ang iyong espiritu ay hindi madarama? Ikaw na rin ang nagturan. Kilala mo ang iyong mga anak at mababatid nila kung sino ka. Kaya't ang mga nakakilala at nakabatid sa iyo, tuwirang ang katotohanan ng tinuran mo, nakilala ka nila, nadama aking ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, sige po. Pero ngayon, hindi mo na inuulam yun, ano? Sausawa na lang, hindi na ulam. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, ano naman ang ibig kong ituran? Ba't tinanong siya? Ibig sabihin, maluwat bang panahon, hirap ay tinighay mo at tinawid mo. Subalit, sa mga anak mo, hindi mo nakamtan yon. Ngunit nang magkaapo ka, nakamtan mo. Ano ibig sabihin ngayon ng Ama? Habang may buhay, habang may buhay, manalig ka tao, may pagbabago na magaganap sa'yo, kundi mo man nakamtan ang kasiyahan. Subalit kung patuloy kang nananalig sa'yo, amang tuwirang bumuhay, daratan din ang araw, mababago takbo ng iyong buhay. Ano man ang dinanas mo, kung tuwirang ama'y kikilalanin mo, tatanggaping ganap sa buhay mo, o aking mga mahal, aking mga minamahal. Patuloy kong wiwikain, ama'y may nakalaan. Tuwiran kong sasambitin, manalig ka lamang. Oh, nung nakita mo yung kapwa mo, hinangaan mo yung ngipin. Nung makita mong bungi, naku, ba't nabungi ka? Sino may gusto, siya ba? Ganyan din ang buhay. Kung nakikita mo ang kapwa mo, maganda ang buhay. Kung ito'y maghihirap, hindi niya rin kagustuhan yon. Ngunit yung gumawa ng kanyang kamalian, siyang may kagustuhan. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Halina, halina, halina kayo. Kayo ay magnilay, kayo ay magbulay. Kilala nyo ba ang Diyos Ama? Magtiwala, maniwala, manalig kang ganap. Bukas makalawata, ong anak niya may magaganap sa'yo na di mo mamukat-mukat. Kung tiwala mo'y gagawin, pananalig mo ay buhay. Walang hindi siya, may
ay bibigay, walang hindi siya maya-alay. Buhay ka pa ba? Humihinga ka pa? Manalig ka! Sapagkat kung paano ang kanser ay nabuhay, mamamatay din yan. Kung paano ang puso'y pumipintig, magagawa niyang maging mabilis at mahina yan. Kung paano ikay buhay, mababago niya ang takbo ng buhay. Kung paano ikay nagtitiwala, ang Diyos Ama ay dakila. Tandaan mo, ang Diyos Ama ay dakila. Halina kayo, magsiuwi na tayo.